Ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Dito sa ating dulang, mga ginimtuang kasaysayan. Veronica! Ate, nariyan ka na pala. Oo, Gaga! Ay! Ate, bakit? Bakit? Hindi mo alam kung bakit kita sinampal, ha? Ha? Ate! Sinunog mo'y sinaing! Ang sinaing pala. Sorry, ate. Nakalimutan ko yun. Naglalaba kasi ako dito eh. Oh, ang dapat sa'yo para matauhang ka, ha? Ibuhos ang palangganang ito na may tubig at sabon! Ate! Ate! Ha? Ano? Natauhang ka na? Sana hindi mo na lang binuhos to sa akin. Narumihan tuloy yung mga nabanlawan ko ng damit mo. Kasalanan mo! Baka ka kasi! Ulitin mo naman ang mga yan! Ay nako, lagi siyang kinagagalitan at sinasaktan Caridad kahit wala siyang kasalanan. Kawawa naman siya. Tulad kahapon, binuhusan niya ng tubig na pinagbanlawan si Veronica. Abay dinundan ng bunganga ni Cheryl. O teka, umiiyak ka. O hindi, sabihin mo na sa kanya ang totoo. Maging kay Cheryl na matigil ng pagmamalupit na kay Veronica. Maniwala kaya si Sherry. Pero si Veronica, matagkat niya niya ako. Kasi magalit lang siya sa akin. Palagay ko naman matatanggap ka ni Veronica. Dahil mabait yun at maunawain. At si Cheryl naman, naku, matutuwa pa yun. Dahil mawawala na sa puder na si Veronica. Kaya huwag ka na magatubili pa. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Hoy! Veronica! Ate, Ilang araw ako mawawala dito, ha? aalis ka? Wala ka talagang isip. Sinabi ko na nga! Ilang araw ako mawawala. Natural, aalis ako, boba! Saan ka pupunta? Magbabakasyon! Magpapahinga sa konsumisyon sa'yo! Iiwan mo pala ako. Alam namang isama kita sa bakasyon ko. Istorbo ka lang. Itong bahay, ayokong pababayaan mo, ha? Naintindihan mo? Oo, ate. Kapag dinatnan kong marumi to, ay talagang tuluyan na kita palalayasin dito. Hindi ko to pababayaan, ate. Kailan ka babalik? Pwede ba huwag ka na magtanong? Pakailan mo. Baka kasi may maghanap sa'yo na kaibigan mo. Sabihin mo nasa Boracay ako. Isang linggo ako doon. Oo, Dado. Parang pupunta ng malayong lugar eh. May dalang damit eh. Baka ho magpapasarap. Gamit ang perang nakuha niya sa naka-aksidente sa mga magulang niya. Yun din ang palagay ko. Paano ho si Veronica? Kasama ba niya? Hindi. Iniwan na. Sabagay, mabuti yun. Para mapahinga si Veronica sa galit at pananakit niya. Lalong at mabuti kung hindi na siya makakabalik. Ikaw talaga, puro kakalukuhan. Tatawagan ko si Caridad. Ipaalam ko ito sa kanila. Baka ibig nilang dalawin si Veronica. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginimtuang kasaysayan.
Yun ang ibinalita sa akin ni Tata Ambo nang tumawag siya kanina. Anong balak mo ngayon? Gusto kong dalawin si Veronica. Gusto ko siya makita. Bakit hindi na lang siyang papuntahin natin? Baka kasi may magsumbong kay Cheryl. Baka mapagalitan at masaktan pa siya. Kaya ako na lang ang pupunta. Ang mabuti pa, samahan kita. Dalan tuloy natin siya ng mga pagkain. Ay, salamat, Poldo. Naisip ko lang, Caridad. Ano kaya kung ipagtapat mo na kay Veronica ang lahat? Aling Caridad, Mang Poldo. Veronica. Nalaman namin na iniwan ka ni Cheryl, kaya dinalaw ka namin. Oo, dinala ka rin namin ng mga pagkain. Maraming salamat po. Wala nga po akong ulam eh. Bigas lang po ang meron dito. Ha? Ang sama talaga ng ugali niyan si Cheryl. Veronica, Opo. pwede ba kaming tumuloy? Ay, opo. Ako, pasensya na po kayo. Nakalimutan ko na. Tuloy ho. Oh, salamat. Ang laki ng ipiniat mo, baby. Po? Tinawag niyo po akong baby? Kuan, yung kasi ang tawag ko sa'yo nung baby ka pa. Kailan ang balik ng ate mo? Sabi po niya, mga 1 linggo raw po siya sa Boracay. At nagpasar pala. Dadalawin kita rito at dadala ng pagkain habang wala siya. Bukas, babalik na ako sa probinsya. Kung pwede nga lang sana, dito na lang ako. Kaya lang hindi pwede. Paubos na rin yung perang nakuha ko doon sa naka-aksidente kina Inay. Pero at least, kahit paano naranasan ko yung sarap mamuhay na may maraming pera. Ay, tinatamad pa ako magtrabaho ulit. Lalo na makikita ko pa yung si Veronica na yung pag-uwi ko. Mapuwisit na naman ako dahil sa kanya. Paano kaya siya mas mapapakinabangan? Paano kaya ako magkakapera sa kanya? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Buti naman narito ka na uli, ate. Makakasama na kita uli. Huwag kang plastic dyan. Ate, totoo yung sinasabi ko. Natutuwa ako na nakabalik ka rito ng matiwasay. Kasi mahal kita, ate. At tunay na kapatid ang turing ko sa'yo. O, laban mo lahat yung mga damit ko dala. Oo. Teka, bili mo muna ako ng gamot sa lagnat. May sakit ka? Masama pakiramdam ko. Bilisan mo na ako, milis ka na. Nalulungkot ka na naman, Caridad. Naalala ko si Veronica. Ngayon dumating na si Cheryl sa kanila. Hindi na natin siya matadalaw. Kasi naman kung sinabi mo na sa kanyang totoo, di sana kasama na natin siya ngayon. Hindi tayo nakatidyak. Nasasama nga siya, Poldo. Paano magalit siya sa akin? Masuklam. At yun ang kinatatakutan ko. Pero dapat nilakasan mo ng loob mo. Hindi ngayon. Balik na naman tayo sa pakikibalita sa mga nangyayari sa kanya.
ate. Narito na ang pagkain mo. Salamat. Wala akong gana kumain. Pero kailangan kumain ka kahit konti para makainom ka uli ng gamot sa lagnat. May lagnat ka pa rin kasi. Bakit ba ako nagkaganito? Sa bakasyon ko, ang saya-saya ko kahit ako lang mag-isa. Nung bumalik naman ako dito, nagkasakit ako. Gagaling ka rin, ate. Mabuti pa, susubuan na lang kita nitong pagkain mo. Para makakain ka na kahit konti. Gagawin mo yun? Oo naman. Dahil gusto ko gumaling ka na. Halika, ibabangon kita ha, para makakain ka na. Salamat, Veronica. Pasalamat sa akin si ate. Ngayon lang niya ginawa ito. Tinawagan mo siya? Oo, Poldo. At yun ang sinabi ni Veronica nang tawagan ko siya kanina. Alam mo, Caridad, hindi dahil pinasalamatan siya ni Cheryl, nagbago na yun. Maaring magawa lang niya yun dahil may sakit siya. Oo, naisip ko rin yun. Pero hindi ko sinabi kay Veronica. Ayoko na kasing mahaluan ng lungkot. Ang sayang nararamdaman niya. Pero kung sa bagay, wala namang imposible sa Diyos. Maaari niyang baguhin ang tao kung gugustuhin niya. Kaya tama lamang ang ginawa mo. Kasi, maaari din namang tayo ang mali. Sana nga. Nagbago na si Cheryl. Nang maging maligaya naman si Veronica. Bago nakakaya si Cheryl kay Veronica. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquit Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Nakagaling, Veronica. May binili po ako, Tata Ambo. Igagawa ko po kasi ng sabaw si ate. Ay, lagyan ng ate mo. Ako. Simulan naman ang paghihirap mo. Ay, alam niyo po, Tata Ambo, palagay ko po, nagbago na po ang ate ko. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi po mabait siya sa akin eh. Hindi niya na po ako sinisigawan. Aba, ay himala. Sabay nga po kaming kumain kanina eh. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi mo. Ako nga rin po nagulat eh. Pero masaya po ako. At sana nga po, tanggap na ako ni ate. Sana mahalin niya na ako. Kahit hindi po niya ako tunay na kapatid. Alam mo, ampong ka lang. Dito ko lang po nalaman. Makaraang mailibing sina inay at itay po. Bakit po? Alam niyo po bang ampun lang ako? Kuwan, oo. Dahil taga rito naman talaga ako eh. Kaya alam ko ang tungkol sa'yo. Kung ganon, alam niyo rin po kung sino ang mga magulang ko? Hindi. Kung kasi, nakita ko na lang na, naroon ka na kina Leonora. Talaga palang, sina inay lang ang nakakaalam kung sino ang mga magulang ko.
Pasensya ka na, Caridad. Kung muntik mong madulas ang dila ko. Naiintindihan ko po. Pero sana sikapin niyo huwag na humaulit yun. Bakit kasi ayaw mo pang ipagtapat sa kanya ang totoo? Nangako po ako kay Leonora na mananatiling lihim ang lahat. Pero wala na sila, kaya maaari mo nang kunin ang iyong anak. Darating din po ang panahong yun. Inihala ko ng sarili ko sa pagdating ng panahong yun. Sana huwag mo nang patagalin. Alalahanin mo, magkukuleyo na si Veronica. Hindi siya makapag-aaral pag hindi mo siya kinuha. Dahil tiyak hindi siya pag-aaralin ni Cheryl. May kawawa naman siya. At sayang ang kanyang talino. Aalis ako, Veronica. Meron akong kakausapin. Ate, okay ka na ba? Oo, kahapon pa. Saan ka pupunta? Sabi na nga may kausap ako eh. Ulit mo! Ate, nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Iiwan mo pala ako. Magaling na ako. Kaya tumahimik ka na. Diyan ka na nga. Kala ko, nagbago ka na ate. Ang saya ko pa naman. Kala ko lagi na akong magiging maligaya. Kasi mamahalin mo na rin ako. Pero ngayon, bumalik ka na naman sa dati. Kunwari lang pala ang pagbabago mo. Poldo, eto na ang kape mo. Bakit parang matamlay ka? Masama bang pakiramdam mo? Hindi naman. Kausap ko kasi kanina si Veronica. At may nalaman ako. Hulaan ko. Tungkol kay Cheryl. Oo. Nagbalik na naman daw yun sa dati niyang ugali. Sabi ko na eh. Hindi talagang nagbago ang babaeng yun. Dahil kung talagang totoo ang pagbabago niya, sana humingi siya ng tawad kay Veronica sa mga pagmamaltrato niya. Naawa nga ako sa Veronica kanina. Naging malungkot na naman siya. At hindi lang yun. Malamang pahihirapan na naman siya ni Cheryl. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Aling Caridad, kayo pala. Napasyal kayo? Oo, Cheryl. Dadalawin ko sana kayo. Kasama nga ba ako sa dadalawin niyo? O baka naman si Veronica lang? Talagang kasama ka. Dahil nabalitaan ko, nagkasakit ka raw. Magaling na ho ako. Ilang araw na. Aalis ho kami ngayon ni Veronica. Aalis kayo? Oo. Naku, hindi ko pala siya makakakwentuhan. Kaya pasensya na. Bumalik na lang kayo sa ibang araw. Naisakay mo sa tricycle mo sina Veronica at Cheryl? Oo, tatambo. Akala ko nga mamamasyal sila. Sabi ko sa sarili ko, aba, himala. Ay, saan kaya sila nagpunta? Doon ko po sila binaba sa bahay ni Aling Felipe eh. Yung maraming pwesto sa palengke.
Oo, kilala ko si Felipa. Ang balita ko nga naghahanap yun ng tendera para doon sa isa pa niyang pwesto sa palengke. Bakit doon sila pupunta? Hindi kaya nanghihiram ng pera si Cheryl? Nangungutang? Pero bakit kasama pa si Veronica? Ate, nagpunta pala kanina dito si Aling Caridad. Oo nga. Paano mo nalaman yun? Hindi ba naliligo ka? Sinabi sa akin ng isa nating kapitbahay. Sus, dami talagang chismosa dito sa lugar natin. Nabanggit lang naman sa akin. Sayang, hindi ko mo lang siya nakausap kahit sandali. O, na naman. Hindi naman siya importante. Pero kaibigan siya ni Inay, ate. Wala na sila. Hindi bale, tatawagan ko na lang siya. Uy, tigilan mo yung pakikipagdaldalan, ha? Marami kang dapat gawin dito sa bahay. Pag napabayaan mo yan, masasaktan ka na naman sa akin. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Talaga ho, tatambo? Oo, Dado. Yun ang kwento ni Felipa sa akin na magkita kami kanina. Yun palang dahilan. Kaya siya isinama ni Cheryl kina Aling Felipa. Magtatrabaho na siya. Ay kinuha nga raw ni Cheryl ang advance na sahod ni Veronica. Ngayon, alam ko na. Kaya nagbabait-baitan si Cheryl kay Veronica ay dahil sa plano niyang ito. Ay, nako. Kawawang Veronica. Kung bakit naman kasi hindi pa siya kunin ng tunay niyang magulang. Ate, ano nga palang pinag-usapan niyo kahapon ni Aling Felipa? Naghahanap siya ng tindera sa palengke. At pinasok kita. Ano? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Ano? Magpapaalam pa ako sa'yo? Ay, sira ka pala eh. Alalahanin mo, dito ka nakatira sa akin. Ako nagpapakain sa'yo. Kaya ako magpapasya para sa iyo. Pero, gusto ko sana mag-aral sa college sa pasukan, ate. Huwag ka na mangarap. Hindi yun matutupad. Wala ka namang pera, nangangarap ka pa. Magtrabaho ka na lang. Mas mapakikinabangan pa kita. Pero, paano yung mga gawain dito sa bahay? Uy, di gagawin mo pa rin pagdating mo. Tanga ka ba? Alam nga naman, kumuha pa tayo ng katulong para gumawa niyan. Kaya ihanda mo na yung sarili mo sa pagtatrabaho kay Aling Felipa. At hindi ka pwedeng umangal. Nakuha ko na sa kanya yung 3 buwan na sweldo mo. Veronica, mabuti naman. Pinasyalan mo ko dito. Pumasok po sa trabaho si ate. Kaya naisip ko po na pasyalan po kayo dito sa inyo. Pasensya na po pala kayo, ha? Hindi ko po kayo naharap nung nagpunta kayo sa bahay. Ay, huwag mo alalahanin yun. Parang malungkot ka. Papagalitan ka na naman ba ni Cheryl? O ano, sinaktan ka? Si ate po kasi... Bakit? Ano naman ba ang ginawa niya? Oh, sinaktan ka? Ipinasok po niya ako para magtrabaho eh. Pero hindi ko po alam. Ano? Saan ka naman magtatrabaho? Sa palengke po. Doon kay Aling Felipa. Pambihira naman niya si Cheryl, oo.
Wala po siyang balak na pag-aralin ako. Hindi na raw po ako dapat mangarap na makatapos pa ng college. Sinabi niya yun? Opo, Aling Caridad. Pwede ka namang makapag-aral dahil matalino ka. Maaari kang kumuha ng scholarship. Yun po talaga ang balak ko. Pero hindi na po matutupad yun. Dahil pinasok na po ako ni ate kay Aling Felipa. Kinuha na nga po niya yung 3 buwan na sahod ko. Nakakapagod. Ang dami kasing tao sa palengke. Pero natuwa naman si Aling Felipa dahil malaking kinita niya ngayon. Oh, mabuti naman. Dumating ka na, Veronica. Naglinis ko na dito. Sige, ate. Magpapahinga lang ako sandali, ha? Ano? Ang dami mo pang gagawin. Magwawalis ka pa sa bakuran dahil ang daming tuyong dahon. Kumilos ka na. Oo, ate. Sige, magbibihis lang ako. Kumilos ka na. Gusto mo pa yata masaktan. Maghapon kang wala dito, tapos babagal-bagal ka pa. Oo, ate. Talagang nagbalik ka na sa dati mong ugali. Hindi mo man lang naisip na baka nahirapan ako sa trabahong pinaglagyan mo sa akin. Hindi ka talaga naawa sa akin. Si Veronica itong paparating. Ay, siguro galing siya sa trabaho kay Felipa. Matawag na. Veronica! Veronica, daan ka muna! Tata Ambo, magandang hapon po. Galing ka ba sa trabaho mo nan? Opo, nakakapagod nga po eh. Pero okay lang, nasasanay na rin po ako. Anong ginagawa ng ate mo? Pumasok po siya sa patahian, pero gagabihin daw po siya mamaya. May pupuntahan daw po siya. Halata sa mukha mo, nahihirapan ka na. Wala naman po akong magagawa eh. Si ate yung kumukup-kup sa akin. Kaya dapat ko siyang sundin. Sige po, uwi na po ako. Marami pa po akong gagawin. Saglit lang. Dalhin mo na itong magasin, para malibang ka naman sa inyo. Oh, salamat po. Maganda po ito. May mababasa po ako. Sige, lumakad ka na. Mag-ingat ka, ha? Ang ganda talaga nitong binigay na magazine sa akin ni Tata Ambo. Marami akong nabasa mga balitang artista. Lalo na yung tungkol sa paborito kong si Alona Madrigal. Ang galing niya. Hit na naman pala yung record niya. Ay, sana maging tulad niya din ako balang araw. Maging artista rin ako. O kaya, singer. Ate, narito ka na pala. Ano ba pinapakarapangarap ko dyan? Ay, ko! Ate, ba't ka naman namamalo? Kanina ba kita tinatawag eh? Hindi mo ako naririnig? Yun pala, nagbabasa ka lang itong leching magazine na yan. Ay, ate, wag! Ibalik mo sa akin yan! Kay Tata Ambo yan eh! Wala akong pakialam dito. Ang dapat dito ganito. Ate! Bakit mo naman pinulit yung magazine? Sabi ko sa'yo, hindi akin yan eh! Tawabo lang yan sa gawain mo eh. Bakit ha? Nagagalit ka, ha? Nagagalit ka. Lalaban ka sa akin. Ha? Sige. Ano? Nagagalit ka? Ano? Ha? Lumabang ka. Veronica, halika. Magmerienda muna tayo. Siya nga naman. Ngayon ka lang uli namin makakasalo sa pagkain. Mabuti nga, dinalaw mo kami eh. Balak na nga kitang puntahan sa palengke bukas para kumustahin.
Mabait naman po si Aling Felipa. Ngayon nga po, maagang naubos yung tinda namin eh. Kaya naisip ko po, dumaan po dito sa inyo. Pero malungkot ka. May nangyari na naman ba sa inyo? Namumroblema lang po ako. Tungkol saan? Si ate po kasi, pinunit yung magazine na pinahiram sa akin ni Tata Ambo para may mapagkalibangan po ako. Hindi ko po tuloy alam kung anong sasabihin ko kay Tata Ambo. Bakit ka pinunit? Istorbo daw po yun sa mga gawain ko. Tapos na naman po ako magtrabaho sa bahay nung nagpapasa po ako. Ay nako, naghanap lang talaga siya ng paraan para masaktan ka. Kakagigil siya. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginimtuang kasaysayan. Ay, may humintong sasakyan sa labas ng bahay. Sino kaya yun? Masilip na dito sa bintana. Ay, si ate. Siyang lumabas sa magandang kotse. Kausap ni lalaki mukhang mayaman. Sino kaya yun? Nagtatawanan pa sila. Ay, sumama sa kanya yung lalaki papasok dito sa bahay. Aabangan ko sila. Baka mapagalitan na naman ako pag hindi ko kaagad nabuksan yung pinto. Sige na, iwan mo na ako, Veronica. Ako nang bahala. Oo, ate. Bakit kaya ganun si ate? Napapangiti siyang mag-isa. Dahil kaya yun sa lalaking naghatid sa kanya kanina? Nobyo kaya siya ni ate? Ano nangyari sa tricycle mo, Dada? Nagawa mo na ba? Ayo po, Tata Ambo. Kaya mamaya ay mamamasada na ho ako. Ay, maigi naman. Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap pang walang kayad ba? Ay, sinabi nyo pa. Lalo na sa amin. Dahil tumutulong po ako kay inay sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Minsan nga, naiisip ko, sana makatagpo na lang ako ng matandang babaeng mayaman. Wala. Yung magkakagusto po sa akin, para makaahon na ako sa hirap. Ikaw puro kakalokohan. Hindi naman po imposible yun ah. Kung si Cheryl nga mukhang nakatagpo na ng mayaman abay, pwede rin ho ako. Ano? Paano mo naman nalaman? Lagi po namin siya nakikitang inahatid ng isang medyo may edad na mayaman. Ang ganda pa nga ng sasakyan. Talaga? Oo, kagabi nga mukhang may dala pang nagatid sa kanya. Palagay ko, ipinamili siya. Hindi ka rin chismoso, no? Sinasabi ko lang po sa inyo, nakita ko. Sana nga, pag yumaman siya, may sama rin niya sa biyaya si Veronica. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginimtuang kasaysayan. Nakakainis! Akala ko pa naman akong gusto niya. Yung pala si Veronica.
Kaya sa kanya binigay yung magandang damit at sapatos. Si Veronica na naman! Siya na naman ang napansin! Bakit ba ganun? Maganda naman ako. Pero bakit mas napansin siya ni Greg? Kung sa bagay, mabuti na rin yun. Para hindi ako ang makapag-asawa ng matanda. At si Veronica, mas makikinabang ako sa kanya dahil kay Greg. Bakit nga ba hindi? Kung gusto siya ni Greg, di ibibigay ko. Iitiyakin ko lang na makikinabang ako. Baka naman nagkakamali ka lang nang nakita, Poldo. Hindi. Matagal ko silang tinignan. Kaya nakatitiyak ako. Sina Veronica at Cheryl talaga ang nakita ko na kasamang isang mayamang lalaki. Pumasok sila sa isang sikat na restaurant dito sa lugar natin at kumain. Poldo, kinakabahan ako. Bakit? Isado ko na si Cheryl eh. Hindi niya isasama sa pamamasyal niya si Veronica. O bakit kasama niya? Kaya nga nag-aalala ko. Lalo na't sabi mo nga, may kasama pa silang mayamang lalaki. Veronica! Tigil mo nga muna yung pagwawalis mo. Halika dito. Lumapit ka. May sasabihin ako. Ano yun, ate? Ikaw ba? May pangarap ka bang makaahon sa palengke? Ibig sabihin sa kahirapan? Lahat naman siguro ng mahirap, gustong guminhawa. Ako, gusto ko, makatapos ng kolehiyo. O kaya, maging singer at artista. Tulad ng hinahangaan kong si Alona Madrigal. Alam mo ba, pwede nang matupad yung mga pangarap mo ngayon. Ha? Talaga, ate? Oo. Paano? Kilala mo na si Greg, hindi ba? Oo, madalas niya tayo yung pinapasyal eh. At nireregaluhan. Lalo ka na. Oo nga, nahihiya na nga ako eh. Dahil ang mamahal na mga ibinibigay niya. Hindi ka dapat mahiya. Hindi mo naman yun hinihingi sa kanya. Kaya lang... Ginagawa niya yun. Dahil gusto ka niya. Ha? Oo. Pero ang tanda na niya. 35 na siya. 17 lang ako. Sira, okay lang yun. Mayaman naman siya. Sinasabi mo ba sa akin na sagutin ko siya pag nanligaw? Oo. Kung sa ganung paraan ko maaabot ang mga pangarap ko, ayoko, ate. Tanga ka. Dahil ayaw kong pakasal kay Greg, sinampal mo ko, ate. Kasi na ulo mo? Dapat ka matuwa ka pa. Dahil mayaman yung mapapangasawa mo. Pero ate... Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ako ang masusunod. Pakakasal ka kay Greg! At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh, Veronica, mag-ayos ka mamaya ha. Dapat maganda ka. Ha? Bakit, ate? Dadating dito si Greg. Dito siya maghahaponan. Ano? Bingay ka ba? Sabi ko dito siya maghahaponan. Magluluto ako? Hindi. Sabi niya bahala na siya sa pagkain. Bakit pupunta na naman siya dito? Kasi pag-uusapan na natin ang inyong kasal. Ate, Oh, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Ipakakasal mo ba talaga ako sa kanya? ayoko na makulit. Sinabi ko na sa'yo at hindi na magbabago yun. Ate, pakiusap. Huwag mo na lang ako ipakasal sa kanya. Ano? Magtatrabaho ako ng gusto. Magsisipag para kumita naman
sa'yo ng mga magulang ko. Kaya hindi ako papayag na hindi mangyari ang gusto ko. Si Veronica ito paparating at umiiyak. Ay, bakit na naman kaya? Tawagin ko nga. Veronica! Sandali lang. Tatampo. Saan ka pupunta? Hindi ko po alam. Ah, may problema ito. Eh, bakit ka umiiyak? Sinaktan ka na naman ba ni Cheryl? Tatampo. Gusto ni ate. Ah, Ipakasal ako sa kaibigan niyang mayaman. Si Craig. ala! Abay, pambihira. Pinipilit ka niya? Ganun na nga po. Sabi niya, ngayon lang daw niya ako masisingil. Yung mga gastos sa akin ni Nainay at Itay. Ay, naka. Bakit po ba siya ganun? Lahat naman ginawa ko para matuwa siya. Lahat ng kita ko binibigay ko sa kanya. Pero bakit pinahihirapan niya pa rin ako? Ano po bang kasalanan ko? Siya. Huwag ka na umiyak. Hindi ka maaaring pilitin ni Cheryl na sumunod sa gusto niya kung talagang ayaw mo. Ano po ang gagawin ko? Sa kanya po ako nakatira. Paano po kung magalit siya sa akin? Puntahan mo si Caridad. Alam ko tutulungan ka nun. Hindi siya makapapayag na masira ang buhay mo. Walang siyang Veronica na yun. Hindi pala pumasok kina Aling Felipa. Saan siya nagpunta? Si Dado, paparating dito. Tatanungin ko nga, baka nakita niya si Veronica. Dado! Dado, sandali nga. Oh, ikaw pala, Cheryl. May kailangan ka ba? May itatanong lang ako. Ano yan? Nakita mo ba si Veronica? Kanina ko ba hinahanap eh? Ha? Hindi eh. Namasada kasi ako ng tricycle. Ganun ba? Makikita sa akin ang babaeng yung pagdating niya. Pinahirapan niya ako, ha? Sige, Dado, ha? Salamat! Sige, Cheryl. Walang kamali-mali si Cheryl na nandun si Veronica kay na Aling Caridad. Inihatid ko. Buti nga sa'yo. Maghanap ka dyan. Kawawa naman si Veronica. Bugbog sarado na nga sa'yo lagi. Inaalila mo pa. At ngayon, gusto mo pang sirain ang buhay. Sobra ka na, Cheryl. Ngayong kalmado ka na. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga nangyari? Anong ginawa ni Cheryl? Aling Caridad, hindi ko na po alam kung kanino pa ako lalapit para malutas ang problema ko. Ano nga ang problema mo? Ayoko na pong bumalik kay Ate Cheryl. Bakit? Gusto po niya ako ipakasal doon sa kaibigan niya matandang mayaman. Ayoko po yun eh. Sinasabi ko na ate, gustong sirain ng babaeng yun ang buhay mo. Hindi lang para magantihan ka, kundi para sa kanya sariling kapakanan. Mahal ko naman po si ate. Hindi po nagbago yung damdamin ko. Kahit nalaman ko na ampun lang pala ako ni Nainay. Pero si Ate Cheryl, kahit minsan hindi ko po naramdamang minahal niya ako. Galit po siya sa akin dahil iniisip niyang
Inagaw ko sa kanya si Nainay. Lala, tumahang ka na. Hindi ka niya mapipilit sa gusto niya. Kakausapin ko siya. Pero baka po pati sa inyo magalit siya. Akong bahala. Haharapin ko na ngayon ang lahat. Huwag ka lamang mapahamak. Aling Caridad. Ang pakiusap ko lang sana sa iyo. Huwag kang magalit sa akin. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Saan ka galing, magaling na babae? Ate Cheryl. Pinagod mo ako, ha? Walang hiya ka talaga. Huwag mo siyang saktan, Cheryl. Kasama ko siya. Aling Caridad. Problema namin ito, wala kayong pakialam. May pakialam ako. Dahil ang batang ito na gusto mong sirain ang buhay ay anak ko. Ano? Anak nyo? Aling Caridad. Oo, Veronica. Anak kita. Anak kita sa pagkadalaga. Pero dahil ikakasal ako noon kay Poldo at ayaw niya makasama namin ang ibang bata, kaya napilitan akong ipaampong ka sa kaibigan ko sina Leonora at Tomas. Hindi. Iyon ang dahilan. Kaya sobra ako naging malapit sa iyo dahil hindi na maaaring masundan pa si Cheryl. Tinanggap ka nila at minahal. Pero bakit ngayon lang po ninyo sinabi ito? Dahil nangako ako kina Leonora na mananatiling lihim ang lahat. Kung totoo yung mga sinasabi nyo, nasa na? Nasa na katibayan? Narito sa sobrang ito ang mga larawan niya nung binyagan siya. Maging ang birth certificate niya. Maliwanag na nariyan ang aking pangalan. Patingin. Oo nga. Birth certificate nga ito ni Veronica. Totoo nga. May kasama pang picture, oh. Nung baby siya, kasama ka, Aling Caridad? Ngayon maliwanag na sa iyo ang lahat. Kukunin ko na ang aking anak. Ay, di kunin nyo na. Mabuti nga, wala na akong cargo. Sayang. Pera na naging bato pa. Akalain ko ba naman si Aling Caridad pala ang tunay na ina ng buwisit na si Veronica? O ngayon wala na akong katulong. Hindi ko na rin siya mapapakinabangan. Nakakabwisit talaga. Veronica, handa na almusal. O halika, kumain na tayo. Mauna na po kayo. Mamaya na lang po ako. Mula pa nang dumating tayo dito kagabi, wala ka ng kibo. Hindi ka rin nagapunan. Galit ka ba sa akin, anak? Naguguluhan po kasi ako sa mga nangyari sa buhay ko. Nagtataka dahil kayo palang nanay ko. Pero natiis niyo pa po akong maghihirap at masaktan. Bago niyo sinabi ang lahat. Patawarin mo sana ako, Veronica. Natakot kasi ako na makakamuhian mo pag nalaman mong anak kita sa pagkadalaga. At nagawa pa kitang iwan sa iba para lang sa sarili kong kapakanan.
mo sana ako ng pagkakataon na maituwid ang aking pagkakamali. Dito sa piling namin, hindi ka na masasaktan. Pangako yan. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Bukas, Veronica, mamamasyal tayong lahat. Po? Bakit po? Ipamimili ka namin ng mga gamit mo. At hindi lamang yun, anak. Sa pasukan, pag-aaralin ka na namin sa college. Totoo po? Oo, anak. Napag-usapan na namin ng Tatay Poldo mo yun. Maraming salamat po. Nanay Caridad. Tatay Poldo. Babawi kami, Veronica. Sa mga naging pagkukulang namin sa'yo, bigyan mo lang kami ng pagkakataon. Iba na ang itsura mo ngayon, Veronica. Tama si Tata Ambo. Tumaba ka na, Veronica. At mukhang masaya na. Tama po kayo, Mang Dado. Tata Ambo, masaya na nga po ako ngayon. Hindi na po ako nahihirapan. Maging ang aking kalooban. At higit sa lahat, mahal ka ni Caridad, ang iyong ina. Aba, Inay? Inay, pakiramdaman nyo. Parang lumilindol. Lumilindol ka! Lubusan na nga kayang maging maligaya ang buhay ni Veronica. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan.